sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwalat sa katotohanan sa buong mundo. No? Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pabagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang inyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timoteo chapter 4 verse 16. So, patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, Team Maria. Attack safety with a humble heart. Bungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 27 hanggang 32. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno." Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya, at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa
sa pangangalunya, at sinumang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo po sa atin upang tayo po ay makapagbahagi ng kanyang mabuting balita. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat natin ng mga masugid na mga taga-subaybay, sa lahat ng mga tumatangkilik sa ating munting channel na ito, sa ating munting gawain na ito, sa lahat ng mga bago nating subscribers, at sa lahat ng mga subscribers natin, maraming pong salamat sa inyo. So mga kapatid, sa araw na ito ay pag ninilayan natin ang Gospel mula kay St. Matthew. So napakahalaga dito, no? Ang sinasabi ng ating Panginoon. Huwag kang makikiapid. So itong salitang ito ay kung titingnan lang natin, no, sa buhay natin ngayon, hindi man natin maipagkaila na some people are doing this kind of masasabi natin na pagpasensyahan nyo na po ng gagamitin kong words ay gumagawa nitong stupid things, no? But ano kaya ang rason, ano? Bakit kaya ito'y hindi mawawala sa isang tao? Ano ba ang pagkukulang? Ito'y hindi ko masyadong madepen, ano? Mapalaliman, no? Kung bakit kaya, no? Hindi ko makuha. Ano ba ang kulang? So, siguro sa mga naka-experience nito, no? Hindi lang natin alam, no? Kung ano ang dahilan, no? Samot-saring dahilan. But din, dito napakaliwanag, no? Ang sinasabi ng ating Panginoon. And then, sa pagtingin pa lang, no, na may nanasa sa isang babae ay magkakamit ka na ng adultery o pagkikiapid, no? So it not bad, no? Hindi naman masama na tingnan mo and appreciate yung kagandahan na ginawa ng ating Panginoon, but din kung ilagyan mo na ng malisya, no? Malis at ibang desires, no? Sa isip mo. So dito yung nakakasala ka na. So kaya ang sabi ng ating Panginoon, ito yung mata, no? Tatanggalin mo na yung mata mo, no? Kung yan ang sanhi ng pagkakasala. So ba't din ano ba ito? Literal ba ito na tanggalin talaga natin? So, kung atin ang pagninilayan, no? In our own personal or sa ating pagmuni-muni, itong sinasabing tanggalin ang mata kung magkasala, well, ito'y nagpapahayag lang, no? For me na kung ano man ang mga bagay, lalo-lalo na sa opposite sex, na makikita mo ay huwag mong bigyan ng malisya, no? Nung masamang pag-iisip ba, no? Isarado mo, i-close mo yung mata mo sa mga bagay na yan. Ibang nakatingin ka lang na para wala kang tinitignan, di ba?
ay sinasabi niyo malayo ang tingin. No? And then dito sa kamay, no? Ay kung nakagawa ang kamay mo ng kasalanan, so it's better to cut it off, no? Than yung buong katawan mo ay will be thrown out, no? Will be thrown to sa impyerno, no? So everything that sanhi ng ating pagkakasala ay dapat putulin na natin. Not literally na ang ating kamay ay putulin natin, but din puputulin natin yung gawa, no? Yung paggawa ng masama. Yun ang dapat nating iwala, no? Hiwalay sa ating sarili. Dahil kung nakakabit pa yung sanhi ng iyong pagkakasala, ay hanggang buhay ay madadala mo rin yan, at ito ay ikapapahamak mo, no? Buong katawan mo talaga ang mapunta dito sa impyerno pag hindi mo pinutol itong mga bagay na nag-uugnay sa iyo para makagawa ka ng kasalanan. So dito sinabi rin natin ng Panginoon that yung paghihiwalay ba, yung divorce, no? Sa atin ngayon sa Pilipinas, yan ang pinag-uusapan, yung Congress natin. I don't know kung ano na ang status ngayon, wala na akong update. Ay parang pinupush nila, no, itong divorce na ito. Ano bang magandang kinalabasan nito pag naiaprubahan na, no? So of course, masasabi natin na yung mga nakatali sa hindi magandang relasyon ay makawala na. But din sana no, bago pa lang tayo plano na magsama o magpakasal, ay dapat tinitingnan muna natin, no, kung at pinag-aralan, no, kung ba ito bang taong ito ay talaga bang mahal ko, o minahal ko lang siya dahil sa kanyang kagwapuhan, kanyang kagandahan, kanyang kayamanan. And then later on, pag pumangit na, hihiwalayan mo na. Pag nawala na yung pera niya, hihiwalayan mo na. Dahil hindi ka na niya mabigyan ng gusto mo, ng luxury mo. Ganun ba yun? Ang dahilan? So sana dapat pag-umpisa pa lang, no, sa ginhawa at hirap, dapat hanggang tuloy-tuloy na ito. Hanggang tayo ay mawala dito sa mundo, no? So, but then, shall I say na masyadong mababaw kasi ang mga damdamin mo, yung sinasabing pagmamahal sa mga taong ganito ang kinahinatnan ng kanilang buhay. Ako po'y naaamis na may mga asawa na, may mag-asawa na na-reach nila yung 50 years. Mayroon akong nalaman na matanda na nga sila, siguro bata pa sila nag-asawa, 75 years. Magkasama pa rin. So because ito po'y nakaugat, no, sa sinasabi nating tunay na pagmamahal. Hindi lang yung pagmamahal ba sa material na bagay, no, o sa physical na bagay ng isang tao. So ba din kung ang pundasyon ng inyong pagmamahalan ay talagang nagmula sa inyong mga puso, ano man ang mga challenges sa buhay natin na madadaanan natin, ay nandoon pa rin yung pagmamahal ng bawat isa. Dito sa mundo, napakalakas ng
tentasyon, no? Lalo-lalo na pag malayo ka sa partner mo, sa asawa mo. Kung hindi ka marunong magdala nito, nako, wala. Talagang madadali ka dito. Masisilo ka ng kalaban dahil i-bait ka niya, no? Bigyan ka niya ng magandang oportunidad para masabi mo sa sarili mo na gawin mo ito dahil yun nga. So, ano ba yun? Yung madalas namin pinag-uusapan na when I lost, no, she found me. Or when I lost, I found her. Ganun ba yun? May mga bagay tayo na hindi minsan natin maano ba sa ating buhay ba na yung comfort natin, yung satisfaction natin, may hinahangad tayo na satisfied tayo sa kasama natin, sa asawa natin. So yun lang yung ang iisipin mo at talagang makaisip ka ng maghiwalay dahil hinahanap mo yung gusto mo lang, di ba? But din, paano naman yung mga anak ninyo, no? Yung mga anak, kung gawin mo ito, ang isip mo ba ay nakasintro lang sa iyong sarili, sa iyong sariling kaligayahan? How about yung mga anak ninyo? Hindi mo ba maisip yung kanilang future pag iniisip mong gawin ito? Kaya sa simula pa lang, dapat pagtibayin na natin yung foundation. Gaya pa nagpatayo ka ng building, kailangan matibay yung pundasyon para hindi siya madadaling masira o matumba, or pag dumaan man yung lindol ay nakatayo pa rin. Ay, of course, literally, may mga structures nga, no? May mga infrastructure projects tayo dyan sa atin na ewan ko kung paano ginawa. Dinaanan lang ng baha, wala. Tulay, sira. Building, tumagilid na. Di ba? O di kaya, pag dumaan na ang lindol, kahit na intensity 3 lang, ay wala. Wasak. Dahil nga yung sa pundasyon. Sa pamilya din, sa pag-aasawa, ganun din ang dapat. Kasimula pa lang, pagtibayin na yung pundasyon. Hindi lang yung nakita mo na kung maganda siya, gwapo siya, may sasakyan siya, may pera siya, may pinag-aralan siya. Yun na yun. Kasi minsan tayo may mga standards tayo na sinusunod di ba? Gusto nating abutin ng ganito, dapat makapangasawa ako ng ganito. Kagaya nung sinasabi ng na-meet kong Filipino, sabi niya ang gusto niya raw mapangasawa ay nurse. No? Nurse talaga ang gusto niya pangasawa dahil ang gusto niya, hatid sundo lang siya. Yun ang pangarap niya. Makapag-asawa ng nurse. Ayaw niya magtrabaho, basta yun lang gagawin niya, hatid sundo lang. Ay nakapag-asawa nga siya, hatid sundo nga yung kanya, yung trabaho. Inahatid yung asawa niya sa trabaho. Ay yun, housekeeper, no, sa isang hotel ang napangasawa niya. At least natupad rin ang pangarap niya, no, na magiging hatid sundo lang siya. Sabi ko sa isip ko, ganoon ba talaga yun? Iisipin mo mag-asawa ng ganun para lang sa sarili mo na buhay kapritso, ganun ba yun? So ba din, kung ibalik natin sa ating ebanghelyo, napakaliwanag ang sinasabi ng ating Panginoon that
Eh, kung ang iyong asawa ay hiniwalayan mo na hindi naman nangangalunya at ikaw naman ay mag-aasawa, so ikaw yung nakakamit ng kasalanan ng nangangalunya. So napakaliwanag ang sabi ng ating Panginoon, sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Oh, see? So ito marami nito eh. Mahirap ito sa karamihan eh. Kaya mahirap magiging Katoliko. Pag nag-asawa ka, hindi mo basta-basta kayo maghiwalay. Ngayon, sa atin yung divorce nga, no? Pinupush. Para daw sa kasagutan ng mga nagsasuffer ng mga karamihan babae, no? Nagsasuffer sa kanilang mga husband na talagang yung sinasaktan sila. So but yun na nga ang tanong eh. Kung sa simula pa lang, kung paano mo ninyong dalawa sinimulan yung pagmamahalan, yung pag-aasawa eh. Di ba? So mga kapatid, sana naway ay sa ating lahat, no, ng mga mag-asawa, sa mga nagplano na magpakasal, sana hindi lang ang nag-attract sa inyo ay yung kagandahan, kagwapuhan, at estado ng buhay ng bawat isa, kundi sana nakita nyo sa bawat isa ang Panginoon na siyang sentro ng pagmamahal. Ang ating Panginoong Hesus ay siya yung may pinakamalaking pagmamahal sa atin. Kaya gusto niya tayo, kung piliin man natin itong vocation ng pag-aasawa, sana hindi lang nakasintro sa kung anong material na bagay ang ating pag-aasawa, kundi ilagay natin siya sa gitna at palaging tingnan ang kanyang mukha na nakangiti dahil tayo po ay nagkaroon ng isang magandang buhay, pag-aasawa na nakasintro sa Kanya. So yun lang po mga kapatid, marami pong salamat at ako po ay muli nagpapasalamat sa lahat natin ng mga masugid na mga taga-subaybay, sa lahat natin ng mga subscribers, sa lahat ng mga sumusuporta sa ating munting channel na ito, ay marami pong salamat sa inyo. Sana naway ay bago tayo magplano na mag-aasawa ay siguraduhin natin na ito po ay panghabang buhay na, no? Na walang anumang pagsisisi na kagaya ng kanin na mainit, no? Pag sinubo mo, pwede mo pang iluwa, no? So but then ang pag-aasawa ay hindi lang basta na nag-asawa lang kayo sa pangalan, but then ito po ay sakramento na ibinigay sa atin, no, ng ating Panginoon. So sa muli, marami pong salamat at sana naway huwag nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat at God bless us all. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Lumapit ka
for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign therefore to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.